Taklad nagdaog kung pag-abot mo sa patag nakita ang anino daw sa hindi mahampan kag sa imo lang abi mo masarangan ukod mo kaumbay ang pananglit matabo sa bukat mampo ka sinaulo mong tinudlo diin na kung sapat hindi lubos yara si Jesus sa pangamuyo siyang sabat labaw pa sa iya dughan luwas kag malinong ka kung sabat hindi lubos yara siya di na magpamangkot nga asubong banasang atong Diyos ibalon ligunang balatiagon talupanday ang tuyo may luhaman kadalagan maangkon kung sabat hindi lubos yara si Jesus sa pangamuyo siyang sabat labaw pa. Alright, good evening, good evening. We would like to praise God and honor God sa sining nga gabi. Kutob sa malabutan sa aton nga program. Nagapasalamat gid ang Ginoo, ang nakapasalamat gid kita sa Ginoo sang iya nga pag-sustain sa aton, paghatag sa aton sang kusog, paghatag man niya sa aton sang kabakod, no, brothers and sisters. Kag ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo sa sining nga gabi. Good evening, no, sa kay Pastor Gerardo Kagod. Thank you for watching. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sa imo and sa imo gid bugos nga panimalay. Nagakalipay kita nga nakaupdanay kita nagliga dira. Kag kabay pang Dios magagamit pagid sa imo pastor kag sa imo bugos nga panimalay. Sa kay Roslyn Pantunial dira sa Bacolod maayong nga gabi sa imo kag sa imo bugos nga panimalay. Brother Elfred Sumungsong, thank you for watching and also maayong nga gabi man sa kay Chay Bibi kag sa bugos gid nga panimalay. Good evening also sa kay Manang Berta ni Fras dira no sa may ubod-ubod. Upod sa kay Manong Dondon, Manong Don, maayong nga gabi sa imo. Mayo lang ang paglantaw kag pagupod sa aton nga program. Salamat gid nga makaupdanay kita sa sining nga gabi. Good evening sa kay sino ni Pinakbit Paksiw Sinabawan. Maayong nga gabi lang na sa imo kag sa imo bugos gid nga panimalay. Salamat gid nga makaupdanay kita sa sining nga gabi. Kay Manang Alma Traiko, good evening sa imo Manang Alma. Kag kamusta na sa kay Manang Philly kag sa imo gid bugos nga panimalay. Manang Anali Ligada Balmira Lisas, kamusta na sa kay Manong kag sa imo gid bugos nga panimalay. Thank you for watching. Kapay Ginoo magapakamaayo gid sa aton sining nga program. Good evening also sa kay Brother Bernie Sumungsong dira sa may Almuros. Sorry. Nga nagaupod sa aton nga program pirmi kag naga-share man sa aton nga program. Good evening sa kay Manang Philly, no, kag sa imo gid bugos nga panimalay. Thank you for watching sa sining nga gabi.
Again, don't forget no nga mag-share, don't forget nga like, mag-comment sa aton nga comment section. Kag salamat gid sa Ginoo nga ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo sa aton nga pagtuon sa sini nga gabi. Okay, Jing. Pasensya gid kay hindi ko makita ang imo profile picture. Ang makita ko ang ngalan lang ti basa ko gid ang pinakbit kag paksiw kag sinabawan. Siguro na hidlaw ka na sina nga pagkaon no kay tiara kasagwa sa pungsod sang Pilipinas, pirmi karne and so on and so forth no? But anyway, thank you na makaupod ikaw sa aton nga program sa sini nga gabi. Good evening man sa kay manong Jeremy Ninyal, upod sa kay manang Maika, sa kay Jamaica, sa kay Munoy, kag sa bugos gid nga panimalay. Good evening gid sa inyo. Mayong gabi man sa kay Ryan, no? Masilak. Yan, thank you for watching. Gagabay pang Ginoo magapakamayo sa imo kag sa imo gid bugos nga panimalay. Good evening man, no? Shout out sa kay Pastor Benji Alfonso. Kag amo man sa mga Pantonial family dira sa may Lumbia Baptist Church sa Lumbia, Kawayan, Negros Occidental. Isa ka malagabong pagpanamyaw, pa-shout out gikan sa inyo anak na kay Roslyn Pantonia. Nawang aton nga pagtuon sa sini nga gabi makita sa John chapter 15 verse 1 to 10. Pero basahon lang nako ng isa ka bersikulo, then I will explain the rest now of the verses. Kag I am praying nga kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagtuon sa sini nga gabi. Basahon ako, siling niya, I am the true vine. Siling niya sa verse 1, and you are, and my Father is husbandman, and you are the branches. Paglabot mo sa verse 5, mamal niya, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Sa Ilonggo, siling ni Jesus Christ, ako ang matudtuod nga puno sang ubas, kag kamo ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, makapamunga sang damo nga bunga. Kay kun wala ako, wala kamo sang sarang nga mahimo. You know what? Abyan ka ginigugma ini nga bersikulo nagahambal nahanungod sang aton consistent strong nga connection with God. In other words, hindi pwede nga ang isa kasanga sa agricultural nga term nga wala siya nakaangot sa iya nga puno. Kaya gingamit man ni Jesus Christ here is that hindi pwede nga ang isa ka tumuluo wala siya connection sa iya puno nga mo si Kristo Jesus. Now, dili gingamit ini ni Jesus Christ nga metaphor palaanggiran in order nga tudluan kita sa aton nga connection sa Ginoo. Kag ini nga connection must be consistent, brothers and sisters. And you know what? To tell you sa sini nga gabi, we are in a world nga sometimes we rush to charge our phones o ng aton nga battery ara na lang sa 1%, 2%, 3%. Nagpanik dayon kita nga mga tao, di ba? Mangita ta sang charger because hindi kita gusto nga ma-disconnect. Madulaan kita sang power, madulaan ang aton nga cellphone sang power on the other hand. Sa Kristohanon nga pagpangabuhi abyan ka ginigugma tani amo man sina. Sang pagtila. Kapag pamangkuton ta ka sa sini nga gabi, did you check your spiritual connection with Christ, with God? Kay abyan ka ginigugma to tell you sa sini nga gabi, kadamo sa mga factor
nga sa diin ang aton nga connection with God is it might be hindi gid strong. Kung hindi man strong ang aton nga connection, hindi consistent ang aton nga connection with God. Amo na ganing ambal na akon sa nagligad, kadamo sang mga Kristohanon, kadamo sa mga tao nga manawag lang sa Ginoo, tawgon lang nila ang Ginoo kung may kinahanglan sila sa Dios. Daw ginahimo nila bala nga ang Ginoo, ang Dios nga ara sa langit, ang gamhanan nga Dios is like a buzzer. Nga pinduton mo lang na kung may kinahanglan ka sa tao nga ara sa sulod sang balay. Kay Jesus, Ang iban ginahimo nila ang Dios nga emergency exit. tinadlong sanggamhan Nga kung kinahanglanon nila ang Dios, din amo lang ang time nga manawag sila sa Ginoo. tubo. Now, diri sa John chapter 15, gingamit ini ni Jesus Christ ang palaanggiran na hanungod sang isa ka puno sang kahoy, Ilis kag ang mga sanga nga naangot, kay sili niya diri ang puno is no other than the Lord Jesus Christ. Kag ang mga sanga diri is no other than tanan kita nga mga nagkilala, nagbaton kag nagtuo kay Kristo nga aton Ginoo kag personal nga manluluwas. gihapon Sa aton pa ini nga imaginary ang mga naglili nga gingamit ni Jesus Christ sa agricultural nga term is a call to every one of us, no, to everyone mga nga dapat gawin maging consistent ang aton nga pag-plug in sang aton nga connection, ang aton nga consistency sa matudtuod nga source of power, source of life, and source of fruitfulness. Ilis apang ang ginsukso Amo na yan, abayan, mga inigugma, nga hindi pwede kag wala sang sanga nga makasurvive kinahanglan sa ilon kag kung wala siya naangot sa puno. langan Makasurvive lang siya kung naangot siya sa puno. kung sa Without the vine, kung wala ang puno, then abiyan ka ginigugma, kabudlay mag-survive. karon ang katumba Amo na nga kadamo sa mga believers that they wanted to become fruitful and to live a victorious life. But hindi nila maangkon. It is because wala sila yan nagakabuhi nga connected consistently, ni madalo mang ilang nga connection with God. And Jesus used this profound image to describe our relationship with God. Nga makita naton, matalupangdan naton, kag malantawan naton sa aton nga pagpangabuhi, nga kinahanglanon naton gali diri ang matudtuod nga connection with God. Agod nga ma-strengthen, mapalig-on ang aton nga relationship with Him. That is why hambal ni Jesus Christ, I am the true vine, and you are the branches. This is more than just symbolism, but it reveals our identity, kung sino nga aton ginakilala kag ginatuan, our connection, kag ang matudtuod, abiyan kag ginigugma nga wala sang katapusan or lasting spiritual fruitfulness nga maangkon lamang paagi sa kay Jesus Christ. That is why the question is how to stay connected with the vine, which is the Lord Jesus Christ. Paano kita makapabilin nga connected with the Lord Jesus Christ? Nga makita naton nga strong ang aton nga connection sa iya. Siguro number 1, we need to feed our spiritual life paagi sa pulong sang Ginoo. Makanuunta pirmi tatunan ang iya nga mga pulong. Paistaro naton nga bugana ang iya nga mga pulong, aton isaturate ang aton tagipusoon, ang aton panguna-una sa iya nga mga pulong. Kaya biyan kaginigog mahambal sang Psalm chapter 1 verse 3. Sa verse 2 hambal niya, ang mga tawo nga nagapamalandong sa iya mga pulong adlaw kagabi,
Mangikaangay siya sang isa ka kahoy nga natanom sa higad sang suba. akong tabuhi Nahambal na akong kaginasamon nga prayer meeting. You are in a good location. yan sang mga Kay sufficiente ang imo nga source of power. tuwa. Sufficiente ang source sang imo nga kinanglanon because you are in a good location. Imo ara Amay na gani abyan ka ginigugma kung naara ka sa simbahan or kung nagasimba ka, you should be able to maintain your connection with God by regularly feeding yourself with the Word of God. kalipayan sang Gusto mo mga nga mag ang gugma mo tuon ligo ng imo connection sa Ginoo? tampad Gusto mo nga mangin sa imo fruitful ang imo nga pagpangabuhi? Gusto mo nga ang imo nga pagpangabuhi sa sining nga kalibutan mangin maligon at the same time mabuganaon ang imo pagpangabuhi? Pakan-apirmi ang imo kalag sa pulong sa Dios. Number 2, consistently pray to the God of the universe. Padayon nga nagapangamuyo, padayon nga nagatawag sa sining Dios nga amuya ang tag-iya sang kalbilog nga kalibutan, tag-iya sang tanan nga mga butang. kinahanglan mo kabuylog Kabalo-bala ka mo, abiyan ka ginigugma. nagaanto Ako ng pulong sang Dios amo ini ang nagasustain sang aton spiritual need, and through this we will become rich sa aton nga pagkilala kag pag-alagad sa Ginoo paagi sa pagpakaon sa iya nga mga pulong. nagabahag Abyan kang ginigugma ang consistent nga pagpangamuyo naga pabilin diri ang aton nga it keeps our line open with God. himo nga palapitan Kag ang hukay kabalo-bala ka mo abyan nga gingamit ini ni Jesus Christ tuod siya nga abyan sa iya na ikaw nga illustration tulad ko na kinanglan nga ang isa ka tumuluo must be consistently Ang abyan mo praying to God. siya Kaya abyan kay ginigugma, dili naton makita bala nga bisan si Jesus Christ ginamodel niya ang pagpangamuyo. Bisan pagani nga ang iya nga mga kaupdanan kanay Peter, kanay John nga nagkadto dito sa Getsemane, gindalan niya kag nagpangamuyo sila. Ginbilin niya si Peter, sila niya upod ni kanday upod nila ni Peter. Dili kamo kay mga muyo kamo, makadto ko sa unahan, then mga muyo man ko pagbalik niya wala na. Buragok na. Tulugan na. Ginpukaw ni Jesus Christ si Peter, Peter, wake up. Nagbugtaw si Peter. Sila niya pangamuyo da so that you will not fall into temptation, para nga hindi ka madala kag madagdag sa pagsulay kag sa pagtilaw. Di pangamuyo naman, pagbalik niya, tulugan naman si Peter. Abyan ka ginigugma kadamo sa mga Kristowanon, or it might be ikaw ini nga nagalantaw sa sining nga gabi nga mahuyang ikaw, maluya ikaw, wala ikaw sang kusog nga maglikaw sa kung ano nga mga pagsulay sa kabuhi. It is because you lack prayer in your life. Kung may isa pa kabagay nga paligunon ta sa aton kabuhi is no other than ang aton nga pagpangamuyo consistently. Because diri kita gakuha sang kusog, diri kita gakuha sang kaligon, diri kita gakuha sang gahom to flee from any temptation and to flee from sin. Thirdly, obey His commands. Tumana ang iyang mga sugo. Sila isang John chapter 15 verse 10, if you love me, keep my commandments. Abyan ka ginigugma ang pagtuman tagali sa sugo sang Ginoo is one way of telling Him and the people in our community that we love God most because we obey His commands. Kung gusto mo nga malapit ka sa pagpakamaayo, kag malapit ikaw sa Ginoo sa imo nga pagpangabuhi, abyan ka ginigugma. Judas
Obey His commands. Abyan kay ginigugma, ayan ang imo pangabuhi subong garot-garot, ayan ang imo pangabuhi subong kagamo, wala ka kalinong. Pirmi lang ikaw frustrated, failure. Kay base abyan wala ka nagatuman sa Dios. Kay base abyan wala mo ginasunod ang Dios. Abyan kay ginigugma, we need to follow God, His commands sa atong tagsa-tagsa kabuhi, or else we will be living sa isa ka kabuhi nga miserable. Tandaan nyo gini, bisan sa sulod sang panimalay ginambal ko ni sa akon nga anak. Nak, every time nga mag-disobey ka sa imo nga mga ginikanan, mangin magamo ang sulod sang panimalay. Mangin magamo ang imo nga pangabuhi, because ina nga klase sang pamatasan, ina nga klase nga attitude layo sa pagpakamaayo. So, obey the command of God. Kadamo sa mga sugo sang Ginoo. Kadamo gid abyan ka ginigugma. And para nga mangin malig-on, mabakod ang imo relasyon sa Ginoo. Ang matutuo diya nga pag tuman is hindi lang ang pagpabilin sa mga sugo sang Ginoo, but iambal mo sa imo ko galingon, Lord, I surrender my all to you just to follow your will and your command. So, do you want to stay connected with God? Feed yourself with the Word of God. Pray consistently to the God of the universe. Obey His commands. Bisan pa nga daw you cannot understand it, pero tumana lang ang sugo sang Diyos. Kapat, fellowship with other believers. Because when we fellowship, kung pakig-upod kita, nagasimba kita, gakadto ta simbahan, ga prayer meeting kita, etc., etc., ga fellowship kita sa aton ni sigaparyo, it fuels our fire as believers of the Lord Jesus Christ. Ang akon butsing ano nabiyan ka ginigugma mo ni. Every time nga maga-fellowship kita sa aton nga mga utod sa Ginoo, nagadabadaba man ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, naga-ignite man ang aton nga pagkilala sa Ginoo. Abyan ka ginigugma, naga-strong man ang aton nga fellowship to one another. Why? Because lantawon gid ni naton, kagibutang naton sa aton tagipusoon kapangunaw na deliberately nga ang aton gali nga mga kauturan sa iglesia. Amo ni gali ang pamaagi abyan ka ginigugma nga maka-cross elbows ka kag mabatian mo ang ilang nga kabuhi. Like for example sa prayer meeting may ara nga mga testimony diri sa amon, may ara kami diya testimony. And ako personally, mabless ako sa mga testimony, sa mga kauturan nga this week grabe gid ang problema nga ila ginaagyan. Grabe gid nga mga pagtilaw nga ila ginaagyan, grabe gid nga temptation ila ginaagyan. Then nagapasalamat sa Ginoo, nagadayaw sa Ginoo kay na overcome, nalampuasan. Nga ang nalampuasan nila abyan ka ginigugma, it is because bugay ina sang Dios. Kung wala ning grasya sang Dios, abyan ka ginigugma, we are nothing. Amo na nga kung ano kasubong kag kon na-overcome nimo kung ano man nga mga problema sa sini nga kalibutan, then I tell you, it is because of God's grace. And you need to thank God saya bugana at the same time grasya
nga grabe gid ka awas-awas. Ang ultimo nga pagbugtaw mo sa aga, it's God's grace. Ang paglakat mo, ang paghambal mo, that is because of God's grace. Ang mahungit mo sa imo nga baba, wisik lang ina, sang bugay sang Dios. And all the grace of God nga gina-perform niya sa aton everyday, we ginakamasa naton ina, gina-experience naton ina, gina-enjoy naton ina. That's why makita naton nga pag you are stay connected with God, makita naton ang mga sinyalis nga ay nagabunga kagali sa mga espirituanon nga bunga. May gugmaon ka, may kalinong ka, may kalipay ka, may pagbatas ka, may pagpaubos ka, may pagpugong ka sa imong kaugalingon, matutom ka sa pag-alagad sa Ginoo. It's because this is the byproducts of staying connected with the Lord Jesus Christ. Hindi lang nga magpamunga ka sang damo nga mga espirituanon nga bunga. Napunaan ka sang balaan nga espiritu. Hindi dali-dali kag hindi daso-daso ang imo nga mga decision making, and at the same time you are controlled and filled with the Holy Spirit. This mean you grow spiritually. Di natural kay gabunga ka mo. Di of course, nagatubo ka. Sa aton pa nga ang mga tao nga nagatubo are people nga sa diin nagapamunga kag connected with the Lord consistently. Abiyan kay kung matilawan nyo bala nga kuwaon mo ang sanga sa iyang puno. What will happen to the branches? Hindi malaya. Simple lang man nga logic kag kun nga ang gingamit ina ni Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ wanted us to consistently stay connected with God. Makita man naton nga you can stand in any adversity or problems in life. When we say adversity, kabudlayan, problema, o kung mga pagtilaw. But, we praise and thank God na kung you are stay connected with God, ara ka lang sa Ginoo nagapabilin, abiyang nga ginigugma, malampuwasan gid naton ang kunano nga kabudlayan nga gina-undergo naton. Ang mga pressures in life doesn't break up or break you up. Kaya kabalo ka mo, ang balon taka mo sa sining nga gabi, ang mga kabudlayan gali, gindisenyo sang Dios, gindesign sang Dios, so that you will become stronger with the Lord Jesus Christ. Manginlig-on kapagid sa kay Kristo Jesus. Yeah, this is the good designs of God. Kay tutod, manggit kung hapos lang tanan ng kabuhi, wala sang kabudlayan, hindi man naton ma-appreciate ang grasya sang Diyos. Hindi man naton makitaan ang Diyos, hindi man naton matawag ang Diyos. Kagina-gani ginambal na akon sa amon yung prayer meeting, sometimes may mga tao yang nga kinanglanon lang nila ang Diyos kung ara sila nagatubang sa dagko kag kung anuman nga mga problema nga ginaatubang. Pero kanami bala nga diri gali kung you are stay connected with God, malampuasan mo gid ang mga kabudlayan nga ginaagyan mo. Why? Because ang mga kabudlayan ni nga ginapadala sang Ginoo
ginpadala ini sang Ginoo para nga maglig-on kapagid, magmabakod kapagid. Next, ang pagpabilin sa kay Kristo Jesus subong puno. Isa man gali ka pa maagi that you naturally witness to other people. Why? Because makita kanila nga baw ka tuto man gina nga tao sa pag-alagad. Ilabi pagid every time nga may opportunity makashare ka sa ila. Kag ang pag-alagad sa Ginoo and at the same time ang pag-witness sa ibang nga tao will not become a task, but it will become a lifestyle in life. Amo na gali nga kami no nga mga pastors. Bisan ikaw nga nagapamati sa sini nga gabi kung wala ka pakabaton kay Jesus Christ, bato na siya na imo Ginoo kag manluluwas. Abiyan ka ginigugma, mas nami nga may relasyon kita sa Ginoo, that relationship with God. Una ginbaton ta kag gintuohan si Kristo nga aton Ginoo kag personal nga manluluwas. Kagkabalo-bala ka mo kung anong mahatag sang Ginoo kung nagapabilin kita sa iya. Nanamian ko gid ko sini kag abiyan kag ginigugma diri ko ma-close. Ano ang iya mahatag when we are or we stay connected with God? Number 1, you will have victory over sin. That means the dominion of sin maguba, mautod by the grace of God. Basta ara ka lang siya, kapabilin ka lang siya. Ara gali sa ato ng kadalagaan kung ara ta kay Kristo, kapabilin kita. Kita mo ang ginbasa ko kagina sa verse 5. Ang bali Jesus Christ, ako ang matudtuon nga puno sang ubas kag kamo ang mga sanga. Kag kung magpabilin kamo sa akon kag ako sa inyo, kanami sinimbalas sang iya ginhambal. Makapamunga kamo sang damo nga mga bunga. And ang hambal sang aton nga Ginoo, because apart from me, you can do nothing. Apart from me, you are nothing. Wala siya ganiya na nagambal nga, oo, kaya mo by your own. He never say that. But rather, Jesus Christ tells us sa sining nga gabi nga mangin victorious ang aton nga pangabuhi over sin sa sala ko nagapabilin kita sa iya. Number 2, you will have peace even in the storms of life. Kung gapabilin kita gali iya sa kay Kristo Jesus sa Dios, bisan ano ka budlay kag ano kadako sang obligasyon kag pagtilaw kag kabudlayan nga ginaagyan naton. Wow. May ara kita kalinong sa tunga sang bagyo nga ginaatubang naton. Kabalo-bala ka mo, lain-lain, no? Tagsa-tagsa sa aton may lain-lain nga bagyo nga ginaagyan. Hambal din ni Manong Jeremy Linyal. Nong J, thank you sang pag-comment. Hambal ni Nong J, yes pastor, nagaatubang man kami sa dako-dako ng obligasyon, pero ara ang aton Ginoo nga magapadayon bulig sa tagsa-tagsa nga naga-connect sa iya. Nami, no? You know what? Abyan ka ginigugma,
Nakabati man kamo sang kanta bala nga, with Christ in my vessel, I can smile in the storms. Yeah, whether we like it or not, our life are always liable to storms. Pero bisan mag-aagi ka sa sinang bagyo sa kabuhi, pero ang iya nga presence nagakuha sang imo kahadlok, kag magahatag ang iya nga presensya sang kalinong sa imo tagipusoon. Kabalo ka mo, amuning kalinong nga hindi mabakal sang kwarta. Ang peace nga ang makahatag lang is no other than Jesus Christ. Grabe. Victory over sin, peace in the storms. Bisan ano pa nakadako nga storm in life, may kalinong kita. Kaya ara ang iya presensya, nagaupod siya sa aton. Nami pagid niyang ikatatlo, daily provision. Nami, no? Di ba laging gamit ni Jesus kasi siya ang puno, kita nga mga tao amo ang mga sanga. Kita nga mga Kristohanon, mga nakabaton kay Kristo, kita ang mga sanga. And naturally, makita naton bala nga if you are stay connected with God, you know what happened? Kon ara ka lang gid ya nakakonect sa Ginoo, ang source nga imo kinanglanon ara sa iya tanan. That is why we are assured and secured of His daily provision. It is because we are connected sa sinang puno nga sining nakon gani. Ini nga puno wala nagakahubsan, wala nagakaubusan sa kun ano nga mga kinanglanon naton abyan kaginigugma. Di nyo man na may experience ano bala ang mga kinanglanon mo nga wala gin provide sang Dios sao? Kakabalo bala ka mo nga atong Ginoo wala pagkulang sa aton. Hebrews 13:5, ambal ni Apostle Paul, sila ni Jesus Christ, I will never leave you nor forsake you. Anong ginaagyan mo subong? Anong gina-undergo mo subong? Anong mga kakulangan mo subong? Connect lang sa kay Jesus so that mahimunan ang imo tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Philippians chapter 4 verse 19, siling ni Paul, but my God shall supply all your need according to His riches in Christ Jesus our Lord. Aha! Ang Ginoo gali naton, He is the God of provision. Mahimunan niya ang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Kung stay connected ka man with God, may ara sense of purpose and direction ang imong life. Lain gid man no nga if you are stay connected with God, lain gid ya nga ang imo ya connection sa Ginoo the best. Ang imo ya nga connection sa Ginoo strong. Wala problema nga may mga connection ka sa gobyerno, connection kundi wherever you are, no problem with that. As long as nga sakto ang imo ginahimo. Kag manotice ninyo, the best gani, no? Kay kung may connection ka sa city hall, sa munisipyo, kahapos lang gid ka smooth sang transaction. Sa Ginoo gali, kung you are consistently connected with God, may ara ka sense of purpose and direction in life. Pero kung you are not connected with God, wala ka nakakonect sa Ginoo, ang kabuhi mo wala sang purpose, wala man sang direction. Kaya ang kamatuoran amo ini abyan ka ginigugma, wala ka sense of purpose and wala ka sense of direction, it is because you are not really connected with God.
Amo na nga kung mahina ang imo connection karon nga gabi, palig-una na. Kung pigaw ang imo connection karon nga gabi sa aton Ginoong Hesukristo, pabakura na. Pastor, anong imuon ko? Balik ta to sa una naton nga point. Basaha iya pulong. Pangamuyo consistently, simba, alagad sa Ginoo, fellowship with other believers. Kay kung ara kagali connected ka sa Ginoo, you have that sense of purpose and direction in life. Kita mo kadamo sa mga tao as of now nga wala sang purpose and direction in life kay wala man sa Ginoo. Nang iba niya wala sa may ginahimo. Kabalo ka mo kung wala ka sa Ginoo kag hindi ka connected sa Ginoo consistently. Mangin tao ka nga wala direction. Mangin tao ka nga wala paglaom. Mangin tao ka nga palaaway ka. Iban lang nga tao, bantayan mo. Hindi ka mangani ka bantay sa imo ko galingon. Eh wala ka man sense of purpose and direction. Nagbalo ka mo, ang pinaka the best nga sense of purpose and direction in life is when you serve God well, and is when you do the ministry of God you entrusted to us. The best yaya ang buluhaton sa Ginoo nga interahan nimo kay may ara ka direction and connection. Amo na yan bal ni sa isa ka missionary, only one life, it will soon be past, and only what is done for Christ will last. Sa akong nga conclusion, may mga tinion kung kaisa nga gapalagyo ta sa Ginoo. Bawo abyan ka ginigug mamaluoy ka. Hindi magpalagyo sa Dios. Kay waay kagid mahimo. Again, mangin miserable lang ang imo kabuhi. Again, wala ka sang sense of purpose and direction kung layo ikaw sa Dios. That is why before kita mag-pray for tonight, please, isurrender ang imo kabuhi sa Ginoo. Ihatag ang tanan mo sa Ginoo. And allow God tuguti ang Dios nga magdihon kag magpanghikot kag magdirekta sang imo kabuhi starting tonight. Starting tonight. Kabalobla ka mo nga hambal sa 2 Corinthians 5:17, 5:10. For we must all appear before God. Matubang kita blaya sa Diyos. That's why hindi magpalagyo sa Diyos, palapit sa Diyos. Babakura ang imo connection sa Diyos. Pastor, ano ang imuon ko para nga magbakod akong connection sa Diyos? Kung Kristohanon ka, isurrender imo kabuhi, tumana ang Diyos, sundang iya mga sugo. Kung hindi ka pa Kristohanon sa sining nga gabi, kag wala pa ka kabaton, kag wala ka pa relasyon sa Dios sa sining nga gabi, imo ay ni nga pangamuyo. Lord, ginapasulod ta ka sa akong tagipuso. Ginainusulan ko ang akong mga sala kay makasasala ako. Kag sugod subong nga gabi, Lord, ginatuuan ko nga ikaw lang makaluwa sa akon, makapatawad sa akon, kag makahatag sa akon sang sense of direction and purpose in life. Wala na sang iban. If you do that, abyan ka ginigugma. Kung wala ka pa kabaton kay Kristo, you will become a child of God. Tiyan no bala ang anak sang Dios, ginagiyahan, ginaiya sang iamay. Kung kita nga mga ginikanan daw, ano ang aton nga pag-guide sa aton mga kabataan nga dutanon, how much more ang aton langit nun nga amay. He is more than willing sa pag-guide sa aton in a right direction and a right purpose in life. Ipangamuyo na sini nga gabi. Kag ipangamuyo ini nga pangamuyo. Ma-pray kita anay before kita magkadto sa aton isa ka palang amuyuan. Kung ginabaton mo si Jesus Christ paagi diri sa social media, kag
Gusto mo nga surrender ang imo kabuhi, kag batonon siya nga imo Ginoo kag personal nga manos, di pangamuyo lani nga pangamuyo. Do it now. Ginoo, ginabaton ko ikaw na akong Ginoo kag manluwas. Kay gintuuhan ko ikaw nga ikaw lang makaluwas sa akon. Gintuuhan ko nga ikaw ang nanginmatay sa cross para sa akon kaluwasan. Gintuuhan ko nga ikaw lang makahatag sa akon sang kabuhi nga walay katapusan. Ginatuuhan ko Ginoo nga ikaw napatay, nagpailig sang imo dugo para nga mapatawad akon mga sala. Sa sini nga gabi, ginainusulan kong akon mga sala. Ginasikway kong akon mga sala. Kag sugod subong sundon ko ikaw. Alagaron ikaw. Subong akon Ginoo kag personal nga maluluwas. Sulod ikaw sa akon tagipuso. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Abiyang kaginigog mahambal sang pulong sa Diyos, kunimuon mo na mangin anak ka sa Diyos. Kung Kristohanon ka na, and you fail many times, or wala ka kalipay, wala sense of direction and purpose ang imong life, basi wala mo makomplete, surrender ang imong life. Nablang fully surrendered will to God. Ihatag na. Abiyang kaginigugma, no one can give sang matutuon nga kalipay magluwas sa aton Ginoo nga mo si Kristo Jesus. Wala na money, damo nga pagkabutang, bago nga salakyan, nobyo, achievements, no, cannot give sang matutuon nga kalipay at the same time lasting nga joy kag satisfaction in life. Ang ibig kong sabihin ay pag nasa Panginoon ka, andyan na lahat. Pag nasa Panginoon ka, ang Diyos ang bahala magbigay ng lahat ng mga pangangailangan mo. Amoy na nga stay connected with the Lord Jesus Christ. Before kita magpaalam, salamat gid sa mga nagaupod sa aton nga program. Kabay pang Ginoo magapakamayo sa aton kag ako personally no nga pastor ninyo nga nagadala sini nga mga kamatuoran. Ako na natudluan gid sini. Kag ako mismo ginakabig ko gid ang akon kaugalingon nga without these reminders hindi gid ko mag-grow. Salamat no sa mga nagaupod like sa kay Mercy nara sa Manila subong nga naga-process pa balik sa Gwa. Nag-pray kami sa imo. Ma Margie Mahilom, thank you for watching. Brother Ern Alisin, thank you for watching. Sa kay Grace Ramirez Tario, thank you for watching. Sa kay Carol Iglesia, Taton Iglesia, thank you for watching. Sa kay Jubel Masilak, thank you for watching. Ma'am Procisa Villarma, thank you for watching. Kita na kita liwat sa Sunday. Mayong nga gabi man sa kay Tintin Summer Frost. Sa akon nga manghod dira sa salong, sa kay Imalin, kupod kay Mark. Sa kay Sister Lilibeth Hordan, good evening po. Thank you for watching. Good evening man sa sininga gabi sa kay Brother Rolly Caniati, kupod kay Shirley. Sa akon nga amay, sa kay Pastor Benvenido Alfonso. Thank you for watching pa. Good evening man sa kay Ma'am Isada Rosario. Dira sa Iloilo, salamat gid sa imong pagupod. Pastor Alden Abilio, thank you for watching. Makapangapik kita diri liwat or sa Kabankalan, Pastor. Sa kay Brother Jomari Piuho, mayong gabi na sa imo. Sa kay Lawrence Dunios, nak, thank you for watching. Stay connected with God. Iyon yung challenge ko sa iyo, nak. Huwag kang bibitaw. Pastor Johnny Dayuno, thank you for watching. Salamat gid nga makaupdanay kita sining gabi. Kay Brother Chris Rondain, thank you for watching. Brother Joshua Phil no sa Gaysay, mayong gabi Pastor, watching from Quiapo, Manila City. Magandang gabi po. Sa kay Sister Rosalie Mopra no, Rosal, thank you for watching. Sa kay Maymay no, Librando pod kay Nonoy, salamat gid. Sa kay JM Lambo,
Upod sa kay Maricel nga imong wife, thank you for watching. And also sa kay JR Rivera, salamat gid nga makaupdanay kita. Brother Joel Villamil, sa kay Wick, thank you for watching Wick. Sa kay Manong Jovan, thank you for watching. And also sa sining nga gabi sa kay Brother Archil, no, Blancada, salamat gid sa imong nga pag-upod. Sa kay Sister Snoky Lapori Galvi, magandang gabi po. Salamat nga makaupdanay kita sining nga gabi. Good evening man sa kay Brother Rinaldo Gavin. Ngayong gabi lang na sa imo. Brother Jojo, no? Montaño Lamela. Salamat gid nga makaupdanay kita sining nga gabi. Wala ko pa na-accept ang imo friend request because of the fact nga daw medyo damo na gid ang aton nga mga friends. Ang wala na nga ginagamit nga account. Kabay nga ma-unfriend naton kag ma-accept ikaw, no? But thank you for watching sa sining nga gabi. Sa kay Manang Mirna Maramot, magandang gabi po dyan sa Maynila. Thank you for watching sa akon nga friend Malin Swanner. Salamat sa imo nga padayon nga pagupod. Kita na punta sa Sabado sa ato ang obligasyon. Kaya may kasal naman kita sa this coming Saturday. Sa kay Manang Philly Trico, Manang Phil, mayong gabi na sa imo. Good evening also sa kay Manang Jocelyn Martinez. Mayong gabi sa imo bugos nga panimalay. Sa kay Juna Sarmiento, mayong gabi sa imo. Kay Brother Will, kumusta lang ko sa iya. Good evening also sa kay Ganggang Midis Pakulanang. Thank you for watching. Kabay Ginoo magapakamaayo. Sa kay Flor Salvador, good evening. Thank you for watching. Sa kay Manang Jerlin Umali Gahap, salamat gyud sa imo nga pag-upod, Manang Jerlin. Upod kay Manong Robert dira sa may Gimaras, Buena Vista, thank you for watching. Mayong gabi man sa kay Pastor Nilmar Sibugan Ortiga. Upod kay Pastor Ortiga kag sa tanan nga pamilya Sibugan dira sa Kabanbanan. Mayong gabi lang na sa inyo. Good evening also sa kay Ana Jiniga Rivera, thank you for watching. And also sa kay Josimera Piano dira sa Bacolod, thank you for watching. Manang Cleonor Rivera, thank you for watching also sining nga gabi. Chrislyn Flores, kabayang Ginoo magapakamaayo sa imo kag sa imo bugos gid nga panimalay. So sa kay Jojo, no, from Bago, kabay pang Ginoo magapakamayo kag hopefully by next time makakit-anay kita diri sa Gusi, no, or sa Kawayan. Sa kay Manang Louie, no, Gonzales, upod kay Manang sorry, Manong Jumari, thank you for watching sa sining nga gabi. Nang Emilin, no, Mundia Tabuara, thank you for watching. Also sa kay Ninoy TD Magbanwa Lakson, upod kay Ninay Emilin kag sa bugos nga panimalay Lakson dira sa issue, thank you for watching. Good evening man sa kay Nak Jillian Soberano Villaflor, thank you Nak for watching. Kabayang Ginoo magapakamayo ka sa imo kag sa imo bugos nga panimalay. Good evening man sa kay Christine Manyanita kag sa tanan nga nagaupod sa aton nga live program sa sining nga gabi. Okay, wala na kita sang time. Salamat sa inyo nga pag-upod kag sa tanan nga nagasubaybay. Hopefully, no, by next time kabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid. Manang mirian magtulis na miss kanamon, no, sa aton nga Sunday worship and also sa aton nga prayer meeting. Hopefully makakit-anay kita liwat, no, and we can talk kag maka-Bible study makatuon sa pulong sa Ginoo, no. So sa tanan nga nagaupod sa aton nga program, salamat gid, magapangamuyo na kita. Lord, thank you for reminding us tonight. Salamat sa pila ka mga butang nga gintudlo nimo sa amon nga paagi sini maka-learn kami to grow. Kay paagi sini Ginoo maga-grow kami, magalapit pagid kami sa imo kag magamatutom pagid kami sa imo. Lord, naga-pray kami sa tanan nga mga ari sa live streaming namon nga nagalantaw. Hindi ko sila may isa-isa Ginoo, pero nakita mo ang ila kahimtangan. Ila binigid nga ang amon mga kauturan nga nagamasakit. Lord, ginadala na akon sini nga gabi si Tioy, Mr. Castro Ginoo nga nanay, tatay ni Manang Maika Ginoo. Duawa siya. Kag nagapray kami sang imo lang gid bugay kag kabubuton sa kabuhi.
Amay nga langit no. Nagapray man ko kay Manong Nonoy, nung G. Dagaan mo pag siya may ngalawas, kusog ka ba ako dupot ka ng Micah kag sa bukos nga panimalay. I-bless man Ginoo amon mga kauturan nga nagamasakit. Nga hindi namon ma-mention nga ari diri sa amon nga program. Duawa sila. Ang iba nagaobra, ang iba nagalakat, naga-travel. Ang iban Ginoo may mga ginahimo, ikaw maga-bless Lord. I-bless man Ginoo ang tagsa namon ka panimalay. I-bless ang amon mga OFWs. Ilabi na Ginoo may mga problema, may mga pagtilaw. Sa San Otto Ginoo may na-post Ginoo sa social media nga ginaabuso siya sang iyaamo. Lord, i-shield man palihog ang amon nga mga members abroad kag mga friends nakon abroad Ginoo. Bantayi sila, tipigi sila. Palikaw sila sa mga masakit kag sa mga malain nga mga tao. Ilabi na gid ang mga amo nila nga mga mapintas. Magwa man palihog ila tagipusoon. Lord, sa sining nga gabi, padayon kami nga nag-pray sa tanan-tanan. Kagbisan pa sa amon gobyerno sa Pilipinas and even internationally. I-bless man ang amon palaboton nga eleksyon kabay pa nga mangin honest, mangin fair, kag indi madugo nga eleksyon, Lord. Kaguligan mo ang mga Kristowanon kag mga tao Ginoo sa sining nga kalibutan ilabi na gid sa Philippines. Nga hindi namon pag ibaligya ang amon boto para sa future sang amon pamilya sa next nga generations. Kundi magaboto kami Ginoo to exercise our rights to vote sa nagakaigo nga pagboto Ginoo. Kag i-bless mo Ginoo ang mga magpungko nga mga kandidato sa sining tuig 2025 hasta matapos ang ilang term. Ikaw maga-ordain, ikaw magabuot, ikaw maga-intervene, amay nga langit nun. Kag sa sining nga gabi, tanan kami nga ari diri, ikaw magapakamaayo, kaalam, usog, kagkabakot, Lord. I-bless ang family sang Galicia Baptist Church. I-bless ang mga ministries, kag ang program. Kag i-bless man Ginoo ang amon padayon nga kinanglanon sa amon Ginoo nga building construction sa Turil Baptist Church Ginoo amon outreach. I-provide palihog Lord ang financial needs kag bisan pa ang mga panday tagaan mo kusog kagabakon. Salamat gid kay nakatuon kami sa imong pulong sining nga gabi. Kabay pa nga ang imong pulong magapabilin sa amon. Tagsa-tagsa katagipusoon kay ikabuhi namon ini. Sa anong gusto mo ipakabuhi sa amon. Sabta kami Lord sining nga prayer. Muna amon pagtugyan. Sa matamis nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kag amen. Abyan kay ginigugma, madamo gid nga salamat no. Kag subong man sa kay Manang Rodita Silda. Manang nakaabot ka pa, pwede mo lang ma-replay ang aton nga live. Kag sa iban pa no nga nagaupod sa aton nga program. Thank you gid. Ang inyo kubos nga alagad magapaalam na sa sining nga gabi. Kabay pa no nga sabton kita sang Ginoo ang aton pangamuyo. Kag napakamayo kita sa iya nga mga pulong. So once again, ang inyo kubos nga alagad magapaalam na Pastor Beats. May God bless us all and good night.